Okay, good day. So today we will be discussing fast discussion about some machineries on board vessels on board ships. Okay. Mm-hmm. Okay. So first we have here the common rail system. Okay, common rail system. So sa common rail system, we have a fuel tank here. So the fuel will be sucked by the pump. Meron tayong pump dito. This is the high pressure pump. So the high pressure pump will have a suction of fuel, pero bago siya pumasok sa pump, dadaan naman siya ng filter para maproteksyon na natin yung pump from damage. Because this is a high pressure pump, so importante na walang mga debris na makapasok sa kanya. So the high pressure pump will deliver a high pressure, will deliver pressure of fuel into the common rail. So this is the common rail. So, pupunuin niya yan ng pressure and i-build up niya yung pressure. So, depende sa setting, up to 1,000 bar, 2,000 bar, or depende sa manufacturer's recommendation. So, for example, 1,000 bar yung setting niya. So, i-build up niya yung pressure up to 1,000 bar. And then, may pressure sensor dito na pag na-reach na niya yung pressure na yon, so pwedeng mag-slow down or i-maintain na lang nung pump yung pressure na yon. Hindi na siya magtotodo bigay ng pressure. And then, in case na lumagpas yung pressure, meron naman tayong pressure limiter valve. And then, babalik yung sobrang fuel pabalik sa tangke. Okay? And then, we have also here the flow limiter. So, yung 1,000 bar pressure na yan, hindi lahat ng flow papasok agad dito. So, may flow limiter lang. So, konti lang yung papasok dito sa ating injector. So, yung injector naman, mag-wait lang yan ng signal from the control unit ito. So, kung ano yung signal na ibibigay ng control unit, dun pa magbubukas itong ating injector. So, yung injector natin is solenoid controlled. So, electronically driven. So, pag nagbigay ng kuryente, pag nagbigay ng kuryente sa injector, yung solenoid niya, yung spring niya is mahihila or ma-overcome niya yung spring pressure and then magbibigay agad ng fuel spray, atomized fuel dun sa nozzle ng ating injector. Okay, so for example, sa isang cylinder, pag may tatlo kang injector, pwede isa lang yung gamitin, dalawa or tatlo yung gagamitin ng ating makina, depende sa control unit. So, yung control unit naman, meron siyang mga sensors kung saan doon siya magbabase kung ano yung kailangan ng makina or ng injector. So, meron tayong engine speed. So, depende sa engine speed, mas mabilis. So, mas mabilis din yung injection natin. Phase cam, accelerator, boost pressure, air temperature, pati yung hangin galing sa turbocharger, coolant temperature, and air mass flow. So, kahit yung volume ng hangin na galing sa turbocharger, mini-measure din niya. Mas marami yung hangin, pwede ka rin magdagdag ng fuel. 'Di ba? Coolant temperature, pag medyo mainit na yung makina, pwede na siyang magbigay ng slowdown. 'Di ba? Pag depende sa setting, 95 degrees, slowdown na yon. Mga 98 siguro, those are shutdown na ng makina. So, that is how the common rail system is used. So, meron siyang common rail na nandun lahat ng pressure, 1,000 bar, ganun kataas or more. And then, wait na lang siya kung saang injector yung bubuksan ng control unit. So, diretso na siya, spray agad ng 1,000 bar. Okay? Next. Um, okay, here we have a starting air system. So, sa starting air system, meron tayong air compressor, dadaan ng valve. And then, dadaan ng oil water separator. Kasi, yung oil and water na nakukuha natin mula sa um, atmosphere or mula sa surrounding area ng engine room, kailangan yung oil and water na yun di papasok dito sa ating air starting system. So, yung oil water separator, meron niyang separator para tatanggalin natin yung oil and water. And then, yung hangin lang yung papasok doon sa ating air receiver. So, paano yan? May drain yan. Dinidrain natin yan every duty. Okay, so sa air receiver naman, up to 30 bars yung
as usual na pressure dyan. And then, mula sa air receiver, dadaan siya ng SDNR valve or screw down non-return valve. Yan, SDNR valve. Screw down non-return valve bago pumasok sa engine. So, non-return siya para in case walang yung pressure galing sa makina, hindi pwedeng bumalik papunta sa air receiver. So, it may cause explosion. Also, meron din dito banda na mga fire tawag doon, fire protection. So para yung combustion mula sa engine hindi babalik sa ating air starting system. So ang tawag doon, flame arrestor tawag doon. Okay? So yan. And in case naman pag wala hangin yung auxiliary air, pwede rin gumamit mula sa main air receiver, bibigyan yung auxiliary air receiver para may pang-start naman sa mga generator. So, meron pa rin yung SDNR valve. Okay, so basic lang to na starting air system. Okay, next, lubrication oil system. So, what are the three main uses of lubrication oil system? First is lubricating. So, sa lubrication or sa lubricating, yung piniprevent natin yung metal-to-metal contact. Yung pangalawa is cooling. So, sa cooling naman, so since nape-prevent natin yung metal-to-metal contact, nape-prevent din natin na mag-create siya ng too much friction. And then, with that, nalilesen natin yung heat created. And then, since ang langis is dumadaan din siya sa mga metal parts, so yung init na na-create dun sa mga metal parts, nakukuha din or na-absorb din ng ating lubrication oil system. So, ginagamit din siya as cooling. And then, for cleaning, since pagdaan ng mga lubrication oil na dadala din niya yung mga dumi mula sa engine, so syempre nakakalinis din yung langis. And then pagbalik ng langis dun sa sump tank ng main engine, meron naman tayong way para matanggal yung dumi sa sump tank. So yun yung purifier, di ba? Or centrifugal separator. So tumatakbo yung 24 hours, 24/7 para lang malinis palagi yung ating sump tank. Kahit na nakapara yung makina, tumatakbo pa rin yung ating lube oil purifier. Okay, next. Okay, here we have the sewage treatment plant. So, meron tayong soil inlet. Ito yung dumi natin mula sa mga toilet natin sa ating cabin. So, dito babagsak lahat sa stage 1. Ito yung stage 1. Kita nyo yun, number 1, di ba? So, ito yung stage 1, itong brown, light brown or brown color. So, stage 1 yan. Sa stage 1, meron tayong aeration. Di ba? Ito, aeration. So, meron tayong blower dito sa taas. Yung blower na yan is higop ng hangin and then ibibigay niya yung hangin pababa dito papunta sa parang sponge dito. May mga butas yan. Dadaan dyan. And then, yung bubbles is lalabas. So, bakit kailangan ng bubbles? So, yung bubbles na yan, yan yung aeration. So, aeration, ibig sabihin na yung aerobic bacteria natin, kasi may mga aerobic bacteria dyan, ilalagay tayo dyan. Yung aerobic bacteria na yan, pag kailangan nila ng hangin or air para mabuhay. So, kailangan may aeration. Ano naman yung purpose ng aerobic bacteria? So, yung aerobic bacteria, siya yung kakain ng mga dumi natin. 'Di ba? So, pag kinainan yung dumi na yon, pag na-decompose siya, magiging sediment na lang siya. And then, pag hindi pa siya totally decomposed, lulutang naman yan. Okay, so from stage 1, dyan kakainin ng aerobic bacteria yung ating mga dumi, and then papasok siya sa stage 2. By the way, bawal pala na yung ating bawal pala na maglagay tayo ng mga bleach or Zonrox or chlorine dun sa ating mga toilet. Kasi pag yung chlorine na yun is bumagsak dito papunta sa stage 1, mamamatay yung aerobic bacteria mo and then hindi nagagana yung sewage treatment plant mo. Okay? So hindi na niya ma-decompose yung mga dumi and then pag itirapon mo siya overboard, madumi pa rin siya, mabaho siya, and then magka-create siya ng discoloration sa dagat. So, bawal yun. Okay, so bawal, kailangan alagaan natin yung ating mga aerobic bacteria. Okay? So, next, mula sa stage 1, yung aerobic bacteria is pupunta ng stage 2. Okay. So, sa stage 2 naman, ba't yung gumagalaw? Okay, dito naman sa stage 2, so, yung mga sediment or mabibigat, babagsak dito sa settling tank, dyan, yung dark or gray dyan or black,
And then, yung tubig is nasa gitna, habang yung mga hindi totally decomposed na mga dumi is lulutang yan. Pag lumutang yan, babalik siya dyan sa gitna, papasok ulit, babalik doon sa 1 para kainit ulit ng mga aerobic bacteria. While yung sa 2 naman, natitira na lang sa gitna, yung tubig na yon is dadaan sa chlorinator para malinis siya. And then, pupunta siya sa stage 3 which is the chlorine contact tank. So, pag naka low level ka pa ng float switch, so hindi pa tatakbo yung ating discharge pump. Pag nag-high level yan, tatakbo yung discharge pump and then maubos yung laman hanggang sa mag-low siya ulit, mamamatay na naman yung pump. So, low level switch is stop the pump, high level switch is start the pump. So, if ever may problema sa pump or may problema sa mga valves na tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng tubig sa loob ng tank number 3, paabutan niya yung high level alarm. So mag-aalarma siya and then magsa-stop yung pump mo and then kailangan mong ayusin muna kung ano yung problema bago ka makapag-start ulit. Okay? And then meron tayong wastewater inlet sa taas. Ito is galing ito sa mga sa shower room mo, yung mga pinaghugasan mo ng kamay. So yun. So yung mga labada, so pwede na diretso sa stage 3 kasi wala naman siyang mga mabahong dumi. So, stage 3 and then overboard agad. Okay, pag dumaan ng sewage treatment plant, pwede ka mag-overboard except lang sa special areas. And then, pag hindi dumaan ng sewage treatment plant, kahit na maybe yung na macerate mo lang or na blend or na naging pino, pwede yon 3 nautical miles. Pero pag untreated yung sewage, puro talaga, so 12 nautical miles away from land bago mo itapon. And then if ever gusto mo maglinis ng tangke, so buksan mo lang tong valve dito, isa, pangalawang tank ng valve ng tank 1, itong valve ng tank 2, so pwede mo yan overboard basta as long as you are 12 nautical miles away from shore. Excuse me. Okay, that's how sewage treatment plant works. Okay, next we have here the hydrophore. So, ano ba yung purpose nitong hydrophore? So, for example, wala tong hydrophore. Ito yung hydrophore. Okay, ito yung tangke natin. Yung tangke, dadaan ng valve papunta sa freshwater pump. And then yung freshwater pump, siya yung magdi-deliver ng tubig papunta sa ating mga kabina. If ever nawala yung hydrophore, yung mangyayari is every time may maghuhugas ng kamay, tatakbo itong bomba. So, 5 seconds lang, tatakbo. Maglinis ka lang ng 5 seconds, tatakbo yan. Di ba? Pagkatapos, huminto ka. Yung iba naman, naghugas naman ang kamay, tatakbo naman siya 5 seconds. So, pag naman naligo, tatakbo naman siya. So, mahihirapan yung bomba pag takbo lang siya ng takbo. Patay sindi, patay sindi. Okay, so ngayon, ginawa nila, nilagyan nila ng hydrophore. Ano ba yung hydrophore? Yung hydrophore, meron niyang hangin sa loob. Minsan may membrane yan sa gitna, minsan wala. Okay, pero ang main principle niyan is yung hangin. So, kung may hangin yan sa loob, and then, pag tumakbo itong pump mo, magbibigay siya ng tubig dito sa hydrophore, ang mangyayari sa hangin is magko-compress siya. Pag nag-compress siya, tataas yung pressure ng hydrophore hanggang, depende sa setting. For example, yung 7 bars yung set point natin. So, yung maximum. So, pag dumating siya ng 7 bars, automatic meron siyang pressure switch na ipapatay niya yung pump. So, may 7 bar na system pressure dito sa buong linyada dahil sa compressed air na hangin sa hydrophore, di ba? So, yung 7 bars na yon, pag naligo ka, or nag-wash ka ng hands, or naghugas ka, so, yung pressure ng hangin, siya yung tutulak sa ating tubig paakyat doon sa kung saan siya kailangan. So, hindi mo muna tatakbo itong ating pump. So, pag bumaba na yung pressure, lagay natin 4 bars yung setting. Pag bumaba ng 4 bars, doon patatakbo ulit yung pump para i-build up ulit yung pressure sa hydrophore at sa buong system. So, yung hydrophore naman, magko-compress lang yung hangin, magbi-build up yung pressure hanggang bumalik siya ulit sa 7 bar, mamamatay ulit yung pump. So, pag ganito yung sistema, yung pump natin is palaging nakakapahinga, 'di ba? So, hindi siya bugbog. Kasi merong hydrophore na pwedeng umalalay sa kanya while nakapara siya. Okay? So, yun yung trabaho ng hydrophore. To build up pressure para sa system, to build up the system pressure para kahit hindi pa tumatakbo yung pump, meron kang pressure na pwedeng gamitin kung saan ka man gagamit ng tubig. Okay?
Okay, next, we have here the HVAC or the um, heating, ventilation, and air conditioning. So, sa atin, yung air conditioning dito usually sa Philippines, since it's a tropical area, yung air conditioning natin is cooling. Pero pag nandun ka sa mga malalamig na lugar, yung air conditioning sa kanila is heating yung tawag. 'Di ba? So air conditioning is a way of conditioning the air depende sa pangangailangan nung mga tao or nung area na gagamitan mo ng air conditioning, 'di ba? So that's it. So hindi porket air conditioning malamig agad, okay? Klaro 'yon. Okay, now, this is a typical HVAC system of a on the ship. So yung HVAC system natin pag malamig yung hangin galing sa labas, so dadaan siya ng preheater, iinitin natin ng konti, dadaan siya ng sprinkler. So may moisture diyan kasi since yung malamig na hangin is dry yun. 'Di ba? Makikita natin na or mapapansin natin na yung mga lips natin nagka-crack pag nandoon tayo sa malalamig na lugar. Kasi dry yung air doon. So ngayon, para hindi siya mag-dry, nilalagyan natin ng moisture. So medyo moisturized na yung air natin. And then dadaan siya ng demistor para yung sobrang tubig is hindi naman may dala doon sa taas. So meron pa rin demistor. And then yung mga dumi na dyan din na nasasalang sa demistor. And then dadaan siya ng blower. And then babypass, dadaan ng cooling. Pero since malamig na yung hangin, di mo na kailangan paandarin yung cooling na yan. Dadaan lang siya dyan. And then, depende sa setting. For example, ito yung setting natin, 15 degrees Celsius yung kailangan. So, yung heating natin mag-a-adjust depende sa set point na temperature. So, dadagdag naman tayo ng heating dyan. And then, kung gusto sa mess room is 18 degrees, may heater dyan. Sa cabins, kung gusto 21 degrees, may heater din dyan. Okay? Pero, pag mainit naman yung hangin galing sa labas, so hindi mo na gagamitin tong preheater, dadaan ka lang dyan, moisturizer, dadaan ka, demistor, blower, cooler, sa cooling naman, dyan ka magpapalamig kung mainit yung hangin sa labas. And then, hindi mo na paggaganahin tong heating, di ba? Kasi mainit tapos gusto mong palamigin. Okay? So, hindi pwedeng magsabay yung cooling and heating kasi sayang naman yung energy na ginagamit mo pag pinalamig mo tapos pinainit mo rin pala. 'Di ba? Useless. So, isa lang dapat yung gagamitin para hindi naman energy consuming yung ating HVAC system. Okay, next. We have the ventilation system in the engine room. So, typically, you have an air supply fan para magbigay ng fresh air doon sa engine room. And then, meron tayong exhaust fan para mailabas natin yung mainit na temperature or mainit na air sa engine room. Kaso, usually, yung exhaust fan natin, if required lang. 'Di ba? Why? Because, usually, itong mga blower fan na to is reversible. So, usually, itong exhaust fan na to, sa mga barko, usually ginagamit nila itong blower. So bakit blower? So lalong iinit yung engine room kasi hindi na makalabas agad yung init, di ba? Pero bakit kaya na ginawa nilang blower to or supply fan? Yung exhaust fan, nire-reverse nilang ikot. Bakit kaya? Okay. Yung main purpose nila is for the engine. Bakit? Yung engine natin, meron siyang turbocharger. Ano yung purpose ng turbocharger? Para mas mapalakas natin o maparami natin yung mass of air na papasok doon sa ating combustion chamber, di ba? Pero, pag yung area around the turbocharger is medyo low pressure, so maghahanap pa siya ng hangin or hindi, maghahanap pa siya ng hangin or mas mababa yung pressure na makikreate niya ng turbocharger. Unless kung ginamitan mo siya ng maraming blower. So, ano mangyari pag may supply fan ka dito, may blower fan ka pa dito? So, mangyayari, magiging pressurized yung whole engine room mo. Medyo mainit nga lang. So, medyo pressurized siya. Ibig sabihin nun, yung outside pressure nung sa turbocharger is pressurized na. So, more than the atmospheric pressure na. So, yung turbocharger mo, hindi siya mahihirapan maghanap ng hangin para ibigay sa makina and mas lalakas pa yung turbocharger mo. Kasi positive pressure na yung outside, dadagdagan pa ng positive pressure na nakikreate ng turbocharger mo. So, mas maganda yung power output na nakikreate ng engine mo. So, kaya usually blower yung ginagamit natin sa lahat.
Pero in specific cases like maybe sa Saudi, pag mainit na talaga, so you can use exhaust fan naman. Okay? Next, we have here the oily water separator. Okay, so how does this system work? Okay, so from the bilge tank, so ano yung bilge? Siya yung oily water. So may tubig at may oil. So from the bilge, ipapump natin yung merong pump dyan. Ipapump natin yung oily water papunta sa first tank. So sa first tank, syempre aangat yung mga oil and then babagsak yung tubig. Pag may mga oil na bumangga dito sa mga parang disk niya. So hindi para itong purifier may disk. Pero yung disk na yan is hindi siya rotating. So naka-fix lang siya. So if ever na may bumangga dyan ng mga oil, hindi agad makakapasok yung oil and then mag-uumpukan sila dyan. Pag lumaki na yung oil, mas mabilis na silang aangat ngayon papunta sa taas. Okay? So sa taas naman, meron tayong probe. Ano yung purpose ng probe? So yung purpose ng probe is pag marami na yung oil, bubuksan niya itong diaphragm valve dito, so pneumatic yan, and then i-drain niya yung oil papunta ng sludge tank. Pero pag konti lang yung oil na nandyan, so stop niya muna yung pag di-discharge ng oil. Okay, so yan yung purpose ng probe. Siya yung oil detector dyan. Pag marami ng oil, itatapon sa sludge. Pag konti pa lang, so wag muna. Okay? And then, meron tayong vent tank dito in case na may hangin. So, yung hangin lalabas sa vent tank. Okay. So, next, yung oil and water, since medyo malinis na yan, or medyo wala ng oil yan, papasok dito sa gitna, and then pupunta siya sa second tank. So, sa second tank naman, merong filter dyan, so hindi agad makakapasok yung oil. So, yung oil na didikit dyan sa filter, angat siya hanggang pupunta siya dito sa taas, dito. And then dyan, magumpukan yung mga oil. So, meron namang sensor dito sa taas na magbubukas nitong valve dito para i-drain out mong oil papunta sa sludge. Okay, so, makapasok na dito yung water. May konti pa rin oil dyan. So, pero konti na lang. Okay, dito, papasok itong tubig dito sa second filter while matitira naman yung mga oil dyan. Kasi pag may matira ka pang oil, angat lahat ng oil dun sa taas. Pag umangat na dyan, masisense ng sensor na may oil na dyan. So, i-open niya yung discharge valve papunta ng sludge tank ulit. Okay, so balik na dito. Medyo malinis na yung tubig dito. Dadaan siya dito hanggang pupunta siya overboard. Pero before siya pumunta ng overboard, dadaan muna siya ng oil monitoring sensor or system. So, ano ba yung oil monitoring system natin? So, since kailangan natin ng discharge ng tubig, less than 15 ppm of oil lang dapat. So, kailangan dadaan siya ng monitoring equipment. So, ano ba yung monitoring equipment na gagamitin natin? So, this is the usual gamit sa barko. So, gamit nila is light. So, yung ilaw na nandito is pupunta dito sa kabilang side ng photocell. So, ma-measure mo kung ano yung gano'ng kalakas yung ilaw, 'di ba? So, this is the set point mo. And then, sa kabilang side, dapat, pag malinis yung oily water dyan, less than, pag malinis pa, mababa pa yung ppm, 1 ppm or 0 ppm. So, yung total yung ilaw galing dito, light, will pass through to the photocell on the other side. So, lahat ng ilaw papass through kasi malinis pa yung tubig dyan. Okay, and then ma-measure mo agad ng photocell mo, para sila ng set point. So, ito yung measured value. And then, i-compare ng comparator. So, dyan, makikita, pareha sila. So, 0 ppm pa yon. Pag may oil na dito sa gitna, 1 ppm, 2 ppm, hanggang lumaki na yan. So, yung oil na yon siya yung babara or magpe-prevent na yung ilaw mo is makapasok sa kabilang photocell. So, magiging hindrance yung mga oil na yan. Pag marami na yung hindrance, tumataas din yung ppm mo hanggang sa ma-reach niya yung 15 ppm. Pag na-reach yung 15 ppm, i-close niya agad yung hoverboard and then i-return niya yung oily water mo pabalik ng barko or pabalik ng maybe sa bilge tank ibabalik or sa oily water separator. Okay, so that's it for the oily water separator and the oil monitoring equipment. Okay, next we have here the CO2 system or the firefighting
system. So, ito yung CO2 tank natin, itong malaki. And then, meron tayong maliit na box, control box dyan. May pinto pa yung box na yan. Okay, so balik tayo dito. So, ito yung control station. Ito yung release unit. Okay, may pinto dyan. Pag binuksan mo yung pinto na yan, automatic na magbibigay siya ng signal sa engine room na patayin lahat ng engine room fan. Okay, kasi hindi pwedeng magre-release ng CO2 tapos tumatakbo din yung blower, hindi mamamatay yung apoy. Diba? So, pagkatapos mo buksan yung release unit, pwede mo i-activate yung dalawang valve. Yung isang valve, siya yung magbubukas ng mga tangke, pero may time delay siya. So, bakit may time delay? So, may time delay siya para if ever na mag-alarm na ng CO2, may time ka pa tumakbo, may time ka pa na mag-close ng mga pintuan kasi useless din yung CO2 mo pag bukas lahat ng mga pinto. Okay? So, may preparation time ka. Hindi ka agad mamamatay or may chance ka pa na makatakbo, makahanap ng EEBD or Emergency Escape Breathing Device. Okay? So, may time delay. Habang sa kabila naman, mag-release agad siya ng CO2 din to. CO2 tank din yan, pero maliliit lang. Mag-release din siya ng pressure dito para buksan yung main valve. Kasi pag sarado yung main valve, hindi rin makapasok yung CO2 dun sa ating engine room. Ito yung engine room. Okay. So, pag na-reach na yung time delay, bubuksan niya lahat ng tangke ng CO2. Depende sa laki ng engine room mo, ganun din siguro karami yung dapat na CO2 mo. So, magkasabay silang bubuksan nung ating pressure dito sa green. Bubuksan niya lahat and then lahat ng pressure pupunta dun sa sa engine room and then papatayin ang apoy. And then, after 24 hours, dun ka pa pwedeng check siguro kung napulabat lang apoy. Hindi pwede na after 1 hour buksan mo agad tapos maglalabasan yung CO2, babalik na naman yung apoy. Okay, so that's how CO2 system. So, hindi lang CO2, marami na ngayong mga different mga inventions or mga fluid na ginagamit nila. May CO2, may Novec. Ito, Novec to. Diba? So, yan, Novec. And then others. Meron din mga iba. So, brand yan, Novec. Okay, next. We'll go with the refrigeration system. So, ano ba meron sa refrigeration system? Meron lang yang apat na component. Meron tayong evaporator, meron tayong compressor, condenser, and expansion valve. Paikot-ikot lang yan. So, sa evaporator, may refrigerant tayo sa loob ng refrigeration system. So, sa evaporator, inaabsorb ng refrigerant yung init galing sa labas. So, for example, meat room. Yung init ng meat room, inaabsorb ng refrigerant para lumamig yung hangin pabalik ng meat room. Okay? Okay, inaabsorb ng refrigerant. Pag uminit na yung refrigerant, pag mataas na yung absorb niyang energy, so, nagiging gas siya, vapor state. Low pressure. And then, yung gagawin naman is, kukunin siya ng compressor, i-compress siya, so, since compressed na siya, yung vapor na yan, high pressure siya, pero vapor form. High pressure. Ngayon, high pressure, compressed vapor. So, ang gagawin natin sa condenser, tatanggalin natin yung init mula sa refrigerant. So, gagamit tayo ng ibang cooling medium. Like, for example, baka ito, seawater yan. Or, pag yung sa likod ng ref natin, air lang yun. Air. So, yung malamig na temperature ng seawater, yung init mula sa refrigerant is i-absorb nung cooling medium. So, lalabas yung init doon and then lalamig yung ating high pressure na vaporized refrigerant. Pag lumamig yun, magiging liquid form siya ulit. Okay, compressed. Ngayon, pag binuksan mo ng maliit yung expansion valve mo, yung compressed na liquid form is mag-expand and then lalamig siya. Anong mangyari yun? Yung tinatawag nilang superheat. So, hindi ibig sabihin heat. So, mainit ha? Hindi. Superheat siya, ibig sabihin, mas marami yung pwede niyang i-absorb na energy. So, pagdating niya sa evaporator, mas malamig siya and then mas marami siyang pwedeng i-absorb na heat mula sa warm air sa labas. And then, ganun lang, paikot-ikot lang yun. Okay, so basic lang yung in-explain ko kasi
Fast talk lang to. Okay? Okay, we have here the heat exchanger. So, meron tayong dalawang klase ng heat exchanger, the plate type and the tube type. So, anong difference nila? Usually, yung plate type, since gasket lang yan, hindi siya pwede sa high pressure. So, pang low pressure lang yan. While yung ito, mga tube type heat exchanger natin is for high pressure naman gamit niya. So, hindi siya magli-leak kahit high pressure like hydraulic, ababot ng 200 bars. So, kaya niyang yung mga high pressure. So, pag high pressure, dito tayo sa shell and tube type. Pag low pressure, pwede tayo sa mas efficient na plate type heat exchanger. So, yung gasket na yan, pag nasobraan yan ng pressure, natatanggal yan o nasira yan. So, hindi pwedeng overpressure sa ating plate type. Okay, next. Okay, this could be the last. Ito na tayong last. Ay, hindi pa. So, meron pa tayong last two. Okay. So, last two natin is the purifier and the okay, so I'll just discuss this in a separate video. Okay. So, see you on the next video.